Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palalimin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan kabilang na ang renewable energy, sustainability at iba pa. Pinagtibay din ng Singapore at Pilipinas ang pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Si Harley Valbuena sa report. Alas 4:30 ng hapon, araw ng Miyerkules, nang dumating sa Malacanang si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang sumalubong sa leader. Binigyan siya ng arrival honors sa Kalayaan Grounds. Kasunod nito ay lumagda si Wong sa tradisyonal na guest book ng palasyo. Kaagad sumabak ang dalawang leader sa bilateral meeting, kasama ang mga miyembro ng gabinete at opisyal ng magkabilang panig. Sa kanilang opening statement, kapwa binigyang din ni Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Wong ang matatag na relasyon ng dalawang bansa. The bilateral relations between the Pearl of the Orient and the Lion City have not only endured but have thrived in the last 56 years. And amidst this changing and more challenging geopolitical environment, it is even more important that we stand together. We are both founding members of ASEAN and we share a common interest in regional stability and development. Binati rin ng Pangulo si Wong sa muling pagkakahalal nito noon lamang Mayo. Sa joint press statement matapos ang bilateral meeting, pinuri ng Pangulo ang Singapore bilang isa sa pinakamahalagang investors sa Pilipinas. Hinikayat din itong maglagak pa ng puhunan sa renewable energy sector na makatutulong laban sa climate change. Umaasa rin ng Chief Executive sa pagbuo ng bilateral agreement para sa health cooperation. Pinuri rin ng Presidente ang Singapore sa pangangalaga sa kapakanan, seguridad at kaligtasan ng nasa 200,000 Pinoy na naninirahan sa Singapore. Pinagtibay din ni Marcos sa kapwa ASEAN country ang pagsusulong ng kapayapaan sa South China Sea. In order to achieve peace and stability in the West Philippine Sea and South China Sea, I expressed how the Philippines will continue to be a committed advocate of the rules-based international order, one grounded on international law, in equity, and on justice. Sinabi naman ni Wong na interesado ang Singaporean companies sa renewable energy projects sa Pilipinas, kabilang ang solar at wind projects. Ibinida rin ito ang hindi matatawarang kontribusyon ng Filipino healthcare workers sa Singapore noong panahon ng COVID-19 pandemic. Singapore is committed to being a good second home for the Filipinos living and working in our country. The Ministry of Health is exploring ways to support Filipino healthcare workers in Singapore to upskill and eventually reintegrate into the Philippine healthcare system. Ipinabot din ng Singaporean leader ang buong suporta sa nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.